tumayo. Pwede po ba natin palakpakan ng ating Panginoon? Yan, karapat-dapat po siyang pumili at sambahin. Natin at itaas ang kanyang pangalan. Sa araw na ito, patuloy natin sasambahin ang ating Panginoon. Basahin ko lang po sa God's Word Translation sa 1 Peter chapter 5, verses 8 to 11. Keep your mind clear and be alert. Your opponent, the devil, is prowling around like a roaring lion as he looks for someone to devour. Be firm in the faith and resist him, knowing that other believers throughout the world are going through the same kind of suffering. God, who shows you His kindness and who has called you through Christ Jesus to His eternal glory, will restore you, strengthen you, make you strong, and support you as you suffer for a little while. Power belongs to Him forever. Amen. Tandaan po natin, sabi dito sa matalatang ito, bilang isang mananampalataya, sumusunod at nagiging tapat sa Diyos, hindi po tayo exempted sa mga suffering. Sabihin niyo sa mga katabi mo, magsasuffer ka rin. Nagsasuffer ka ba? Magsasuffer ka pa. Pero sabi niya, patuloy tayong papatatagin, may purpose ang Lord. Minsan, ang purpose ng Lord sa suffering ay discipline. Pero minsan, ang purpose ng Lord sa suffering para itaas natin ang kanyang pangalan. Acknowledge natin, siya lamang ang tunay na dapat natin bigyan ng sandalan at patuloy na pagkatiwalaan sa lahat ng pagkakataon. Amen? Amen. Kaya kung ikaw ay parang medyo, alam mo yun, nababakli na. Okay. Nababali na. Okay? Sabihin mo sa katabi mo, magpakatatag ka. Dali sabihin mo sa katabi mo, magpakatatag ka. Yan. Manatili kang matatag. Amen. Yan. Okay? Dahil ang Diyos ang magbibigay sa atin ng katatagan. Amen? Amen. Let's sing the song. When
kanta na ito. Minsan parang, sige, sasayaw ako. Woo! Sayaw-sayaw, no? Pero it's not the beat of the song, but the meaning of the song. If not for your goodness, if not for your grace, saan ka pupulutin? Kahit nasabihin mananampalataya ka, pero hindi ka naman lumalago sa Lord, pupulutin ka sa kangkungan. Tandaan natin, sabihin mo sa katabi mo, lumago ka. Pagka natamaan ka, aray! Diba? Kasi parang kontento ka na lang sa kalagayan mo, you are not growing up. You're growing old, but not you're growing up. It's so sad that you keep on growing old, but your faith is stagnant. Hindi yan kalooban ng Lord. Kailangan ikaw ay lumago. Kaya, tandaan natin, as we sing this song, I would like to see to your experience ni Shadrach, Meshach, and Abednego. Nung dumating sa pagkakataon na sinasabi na nireport sila kay King Nebuchadnezzar na meron pong mga Hudyo na nilagay ka sa posisyon na hindi sumasamba sa'yo at sa golden image na pinatayo mo. Kaya na mabalitaan ni King Nebuchadnezzar yun, galit na galit siya at tinatawag niya sa Shadrach, Meshach, and Abednego. Tapos sabi ni King Nebuchadnezzar, totoo ba, Shadrach, Meshach, Abednego, na hindi kayo sumasamba sa Diyos ko, at saka dun sa golden image na aking itinayo? Ngayon, pakita niyo sa akin yung paggalang mo na kapag ka narinig niyo yung pagtunog ng trumpeta, sumamba kayo. Dahil kapag ka hindi kayo sumamba, itong gagawin niya. But if you do not worship, you shall immediately be cast into a burning fiery furnace. And who is the God who will deliver you out of my hands? Sabi ni King Nebuchadnezzar. Pero hindi sinabi ni Shadrach, Meshach, and Abednego, "Oh, Nebuchadnezzar, we have no need to answer you in this matter. If this be so, our God whom we serve is able to deliver us from the burning fiery furnace, and He will deliver us out of your hand, O King." Pero meron pa sa kusang sinabi, but if not, be it known to you, kung hindi man sila i-deliver, mamatay sila doon sa pagtapon ni King Nebuchadnezzar sa fiery furnace, we will not serve your gods or worship the golden image that you have set up. At dahil nagalit si King Nebuchadnezzar, pinainit niya ng 7 beses yung furnace at saka niya tinapon si Shadrach, Meshach, and Abednego. At kung babasahin niyo ito sa Daniel chapter 3, you will see kung gaano napakalakila ng Diyos sa mga taong tapat na sumasamba sa Kanya. Tayo, may mga kanya-kanya tayo mga trials na pinaparanas ng Diyos. Nawa mas maging matatag tayo. Sa panahon ito, tayo dito sa bansang Pilipinas, napaka-mapalad tayo. Pero may kanya-kanya tayong pagsubok, nawa patuloy na ipakita natin yung pagtitiwala natin sa ating Diyos. Let's worship Him. Lord, I come with newfound faith. I will trust every word you say. All my fears I'm laying down at your feet. I will trust in your grace that cannot be earned. Walk through the fire and not be burned. All my doubts have lost their sound to your voice. Lord, I come with you, not faith. I will trust every word you say. All my fears I'm laying down at your feet. I will trust in your grace that cannot be
Can you reflect on yourself? Sige po. Ngayon po sa pagkakataong ito, isipin po natin yung kalagayan mo sa harapan ng Diyos. May imposible ba? Wala ba yung buhay mo ngayon? Minsan nag-iisip ka, may kaya pa ba
baguhin ng Diyos? Sinasabi mo, Kristiyano ka. Pero tingnan mo sa sarili mo, may pagbabago ba? Maganda ka bang matotoo sa pamilya mo? Maganda ka bang matotoo sa workplace mo? Maganda ka bang matotoo sa eskwelahan mo? Ano ang pinagkakaabalahan mo sa buhay mo? Ano ang pinalagay mo sa Facebook account mo? Nag-glorify ba ang Lord? Kapag kasama mo mga kabarkada mo, ano ang mga pinag-uusapan niyo? Nakikita ba nila na Kristiyano ka? Ano yung pinagsisiksikan mo sa Diyos? Lord, hindi mo ako kayang baguhin. Ganito na ako. Alam niyo, tandaan niyo yung ganitong pag-salita na hindi mo ako mababago, ganito na ako. Hindi galing sa Lord yan. Galing yan sa kaaway. Ngayon, kung satisfied ka na sa kalagayan mo, at iniisip mo na hindi ka kayang baguhin ng Lord, ngayon sasabihin ko sa inyo, kapatid, nagkakamali ka. Kasi tandaan natin, ang Lord, ang Diyos ay buhay, at kaya ka niyang baguhin. Can you raise your hands right now? Yung mga gusto na magpabago sa Lord. Sige po, huwag kayo mahiga. Kung gusto niyo mabago kayo ng Lord, itaas yung kamay niyo. Taas, hindi ganon, ganyan. Surrender to the Lord. Lord, gusto ko nang baguhin. Yung mga walang kwentang mga buhay, mga ginagawa ko sa buhay ko ngayon. Nahihiya ako magpuri sa'yo, nahihiya ako kumanta, nahihiya ako mag-quiet time, nahihiya ako umatay ng mga gawain, pinaglalaban kong magbangkada ako. Tapos sasabihin ko, Kristiyano ko, wala akong bunga. Sinasagot ko magulang ko. Isuko mo na yung buhay mo sa Lord. Kasi kaya kanyang ayusin, kapatid. Pag nagsuko ka ng buhay sa Lord, wala ka nang magagawa. Ngayon, pagka may sinabi ang Lord sa'yo, gawin mo. Huwag mong diktahan ang Diyos. Kasi pag ganyan ka ng ganyan, hindi ka mababago at nagtatagumpay ang kaaway sa buhay mo. Gusto mo ba magtagumpay ang kaaway sa buhay mo? Ngayon, kung gusto mong magtagumpay ang Diyos, magpaka-Kristiyano ka. Amen? Amen? Sabihin mo, Panginoon, Panginoon, gusto ko na po magbago. Come on, let's sing this song. The God of the impossible will change our life and turn our life from glory to glory. The God of the impossible, the God of the impossible.
Imposible sa'yo. Basura ang buhay namin. Kinuha mo kami sa kumunoy. Nasa putikan kami. Wala po kami kayang baguhin sa buhay namin. Pero salamat, Lord, kinaawaan mo kami. Pero ngayon, sinasabi namin na kilala ka namin. Tulungan mo po kami na lumakad ng may pananampalataya at may pagsunod sa iyo ng buong buo. Tulungan mo po kaming masabi namin sa iyo, Panginoon, mahal na mahal kita. Kailan mo sinabi sa Diyos, Lord, I love you so much. Nais ng Panginoon marinig to sa iyo. Kaya nawa, sabihin natin, Panginoon, mahal kita. Mahal na mahal kita. At salamat po. Nais ko po kayong makilala pa at sundin ang iyong mga tagubil. Purihin ka, Panginoon. Purihin ang iyong pangalan. Dakilain ka at sampal. At tulungan mo po kami na patuloy na kilalanin ka pa sa mga susunod na araw. At lumakad ng tunay na nagbibigay ng kaluluran sa iyo. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Sa natin magsabi na. Amen. Sige po, manatili tayo nakatayo. Let's read. From the book of Hebrews, as we continue sa ating pag-aaral sa aklat na ito. Hebrews chapter 4, verses 1 to 13. Dalawahan po tayo at sa last 3 verses, sabay-sabay po tayo. Verse 3, For he who have believed, enter that rest. As he has said, As I saw in my wrath, they shall not enter my rest, although his works were finished from the foundation of the world. And for he has somewhere spoken of the seventh day in this way, and God rested on the seventh day from all his works. And again in his passage he said, They shall not enter my rest. Since therefore it remains for some to enter it, and those who formerly received the good news failed to enter because of disobedience. Again he appoints a certain day, today, saying through David so long afterward, in the words already quoted, Today, if you hear his voice, do not harden your hearts. For if Joshua had given them rest, God would not have spoken of another day later on. So then, there remains a Sabbath rest for the people of God. For whoever has entered God's rest has also rested from his works, as God did from his. Altogether, let us therefore strive to enter that rest, so that no one may fall by the same sort of disobedience. For the word of God is living and active, sharper than any two-edged sword, piercing to the division of soul and of the spirit, of joints and of marrow, and discerning the thoughts and intentions of the heart. And no creature is hidden from his sight, but all are naked and exposed to the eyes of him to whom we must give account. May God be blessed in the reading of his scripture. We may all be seated. Okay, a blessed morning to each and every one of you. Alam po natin na ang buhay natin sa mundo ito ay punong-puno ng pakikibaka, no? Pakikipaglaban. At ang pinakamatinding kalaban natin, yung nakikita niyo sa salamin, sarili mo.
And then, dinadagdagan pa yan ng mga tao sa paligid natin. At hindi lang yung mga tao sa paligid natin, sapagkat yung mismong kumukontra at umaaway sa Diyos, itinapon siya dito sa lupa. At sila yung mga nilalang na hindi natin nakikita, na paikot-ikot at gumagawa ng paraan upang hadlangan ang kalooban ng ating Panginoon. At itong mga ginagawa niya ay nagiging epektibo sa maraming mga tao. Kaya naman nakikita po natin yung paglaganap ng kasamaan. Paglaganap ng mga pangyayari na hindi tayo nagiging komportable. Kaya naman sa buhay na ito, ng pakikipaglaban, marami pong napapagod. Pagod ka na ba? Sa umaga po ito ay pag-uusapan po natin ang bahagi ng tunay na kapahingahan. Itong kapahingahan na to ay available hanggang sa kasalukuyan. Itong kapahingahan na to ay maaari tayo makabahagi sapagkat ito ay naganap na. Sa umaga po ito ay pag-uusapan po natin ang patungkol sa tinatawag na Sabbath rest. Ito pong Sabbath ay bahagi ng mga araw sa buong sanlinggo na kung saan ito po ay ginamit ng mga Hudyo upang alalahanin ang panahon ng paglikha ng Diyos. Sa unang 6 na araw, lumikha ang Diyos ng mga bagay na ating nakikita sa langit, sa lupa, sa karagatan, at maging sa ilalim ng lupa. At yung lahat ng mga araw ito, nilikha ng Diyos sa loob ng 6 na araw. At nung 7th araw, siya ay nagpahinga. At sa mga Hudyo, ito ay tinawag na Sabat. Pagod ka na ba? O ayaw mo lang umamin? Nakakapagod po mabuhay. Ngunit, isang napakagandang bagay sapagkat sa kabila ng kapaguan, mayroong kapahingahan na nag-aantay sa atin. At sa umaga po ito ay pag-aaralan po natin ang patungkol sa Sabbath rest. At ito po ay pinag-usapan sa aklat ng Hebreo, 1 hanggang 13. So as an overview, makikita po natin una sa verses 1 to 4, yung pagpasok, no? Entry. Who can find rest? Ay kalawang bahagi, yung existence nitong Sabbath rest na ito. When can we find rest? Sa unang bahagi, pag-usapan po natin yung pagpasok sa kapahingahan na to. Entry. Who can find rest? Sa verses 1 to 4. Sabi kong gano'n, sa unang mga talata, makikita po natin na mayroong mga taong inimbitahan na pumasok dito and yet, hindi sila nakapasok. At ito po yung failure of the faithless. Sabi kong gano'n sa verse 1, therefore, while the promise of entering His rest still stands, so malinaw po dito na available itong kapahingahan na pinag-uusapan natin. At maging nung panahon na sinusulat itong aklat ng Hebreo, nandoon nag-e-exist itong kapahingahan na ito. Dahil nag-e-exist po yung kapahingahan na ito, dapat po tayong magbantay. Sapagkat ito yung babala. Sabi kong ganun sa talata, let us fear lest any of you should seem to have failed to reach it. Sabi na. So available itong kapahingahan na ito, pero pwedeng hindi tayo makapasok. Pwedeng hindi ka makapasok. At marahil ito yung dahilan kung bakit nai-stress ka ngayon. Pakiramdam mo, pagod na pagod ka na.
Minsan nga, baka pagising mo sa umaga, ayaw mo na. Iniisip mo na, ba't pa ako gigising? Ano pang gagawin ko? Marami ka ng sinubukan. Pero parang wala yung kakontentuhan. Nakakanasan niyo po ba yung gano'n? Available ang kapahingahan na ito na inaalok ng Diyos. And yet, may mga sumasablay at hindi nakakapasok. Ito yung sinasabi sa verse 1. Sa aklat ng Hebreo, chapter 3, verse 17 to 19, na siyang pinag-usapan natin last time, makikita po natin sino yung mga hindi nakapasok. Sabi pong ganun sa talata, kanino nagalit ang Diyos sa loob ng 40 taon? Hindi ba sa mga nagkasala na ang mga bangkay ay kumalat sa ilang? So, pinatay sila ng Diyos. At sino ba ang tinutukoy niya noon? Siya'y sumumpa na sila'y hindi makakapasok sa kanyang kapahingahan. Hindi ba ang mga matitigas ang ulo? Sa verse 19 sabi, kaya nakikita natin na hindi sila nakapasok dahil sa kawalan nila ng pananampalataya. So makikita po natin dito na nagalit ang Diyos, kanino? Sa mga tao na pinili nila na sumuway sa kalooban ng Diyos nung nagkasala. At sa galit ng Panginoon, sinumpa sila. Bakit? Kasi matigas ang ulo. Walang pananampalataya. So, malinaw na ang bayan ng Israel, naranasan nila yung ganoong kalagayan at hindi sila nakapasok sa kapahingahan. Ngunit tandaan natin, yung kalagayan ng mga Israelita noon, ganun din ang sitwasyon natin. Sabi ganon, for good news came to us, just as to them. So, yung mabuting balita na ino-offer ng Diyos sa mga Israelita, narinig nila yon. Pero ito pong mabuting balitang ito hanggang sa panahon na isinusulat ang aklat na ito, na siyang bahagi ng Biblia, nakarating din sila sa kanila ang mabuting balita. At tayo ngayon, na nagke-claim na tayo yung Kristiyano, itong mabuting balitang ito ay naririnig din natin. Isa pa po sa bahagi na pinag-aralan natin sa chapter 2 verses 2 to 4, sabi pong ganon, napatunayang totoo ang mensaheng ipinahayag ng mga anghel. At sino mang lumabag dito ay tumanggap ng kaukulang parusa. Kaya paano tayo makakaiwas sa parusa kung ipagwawalang bahala natin ang ganito kadakilang kaligtasan? So yung plano ng kaligtasan, ito'y ibinalita ng mga anghel. Kaya lang, yung mga nakatanggap ng balita, binaliwala nila yun. Marahil tayo din. May mga tao sa atin, nakakarinig tayo ng mabuting balita mula sa Diyos. Kung babaliwalain natin ito, tandaan natin, mayroon na history. May sample na ginawa ang Diyos na nakarinig ng mabuting balita pero hindi sila nakinabang dito dahil binaliwala nila ang mga bagay na to. Tandaan natin, sabi pa sa sumunod ng mga pangungusap, ang Panginoon ang nagpahayag nito noong una at pinatunayan din sa atin ng mga nakarinig sa Kanya. Sabi po sa verse 4, lalo pa itong pinatunayan ng Diyos sa pamamagitan ng mga tanda, no, yung mga himala. Dito makikita natin na ang mabuting balita ay pinatunayan. Nino? Una, ang Panginoon. Pangalawa, yung mga nakarinig sa Panginoon, yung mga apostol. At itong mga tao ito, nung nagpapahayag sila ng mabuting balita, sinamahan sila ng Diyos. Kaya nga po yung mabuting balita na meron tayo ngayon, o yung tinatawag nating gospel, hindi po ito nilikha ng tao o inimbento ng tao. This is not an idea that comes from man. Ito pong kaligtasan na to ay
Sa Diyos mismo nang galing. At ipinaalam niya sa atin na meron siyang dakilang plano ng pagliligtas. At ang mga nagbaliwala sa plano ito, pinausahan sila ng Diyos. So the same thing with us, we have received this good news. At sabi pang ganon, but the message they heard did not benefit them because they were not united by faith with those who listened. So napakahalaga na kung maririnig natin itong mabuting balita, kailangan natin ng pananampalataya. Kailangan natin manampalataya. Sa aklat ng Santiago, kabanatang 1, 22 hanggang 24, ano ba yung pananampalataya? Paano mo masasabi na ikaw ay may pananampalataya? Sabi kong ganun dito, maging tagatupad kayo ng salita ng Diyos at hindi tagapakinig lamang. Kung hindi, dinadaya ninyo ang inyong sarili. Sino mang nakikinig ng salita at hindi tumutupad nito ay katulad ng taong tumingin sa kanyang muka sa salamin. At pagkatapos makita ang kanyang sarili ay umalis at kaagad nalimutan ang kanyang anyo. So masasabi natin na ang isang tayo walang pananampalataya kung yung napapakinggan niya hindi lumilikha ng pagbabago sa buhay niya. Kung yung napapakinggan mo, hindi mo ipinapamuhay, therefore, isa lang ibig sabihin niya, wala kang tiwala sa Diyos. Hindi mo siya pinaniniwalaan. Hindi ka nagtitiwala sa Kanya. At ang pinakamalungkot pa, pagka wala kang tiwala sa Diyos, sa mga sinasabi niya, sa mga pangako niya, sa pagpapakilala niya, pag wala kang tiwala sa Panginoon, para mong sinasabi na sinungaling siya. Alam niyo po, minsan sa Diyos, ganun tayo. Sabi ni Lord, hindi kita iiwan, hindi kita pababayaan. Kung nagkaroon ka ng problema, suliranin, iniwan na ata ako ni Lord. Hindi ata ako mahalaga sa Panginoon. Sinabi ng Panginoon na dahil ikaw sa kalagayan mo na nanalig at sumampalataya, pinagkalooban ka ng karapatan na maging anak ng Diyos. Kung ikaw ay anak ng Diyos, papabayaan ka ba niya? Pero pagka nagkakaroon na ng dilema sa problema mo at hindi mo kontrolado, nagbubuk mo pa. Ayaw mo baguhin yung pamumuhay. Ilalagay mo sa sarili mong kamay yung galit mo, yung sama mo ng loob. Gusto mong bumante. Ang mga taong ganito, hindi nakakapasok sa kapahingahan ng Diyos dahil wala pananampalataya. Amen? They fail. Pero sa kabilang banda, may mga nakapasok naman. Sabi ganun sa verse 3, for we who have believed enter that rest. Ang linaw dito, we who have believed enter. Sa aklat ng Mateo 7:24 hanggang 25, ang Panginoong Yesus ang nangangawal sa mga oras na to. Sabi niya ganon, kaya ang sino mang nakikinig at sumusunod sa aking sinabi ay katulad ng isang matalinong lalaki na nagtayo ng kanyang bahay sa pundasyong bato. Nang umulan ng malakas at bumaha at humampas ang malakas na hangin sa bahay, hindi ito nagiba dahil nakatayo ito sa matibay na pundasyon. Ito po yung lawawan ng mga taong nakapakinig ng salita ng Diyos at yung napakinggan nila, ipinapabuhay nila. Yung pangako ng Panginoon, pinanghahawakan nila. Yung inutos ng Panginoon, ginagawa nila. Ito po yung mga taong may kapahingahan. Amen? Baka kaya ka takot na takot kasi nga, mahuna ang pundasyon. Pero ito po, may mga taong nakapasok
doon sa kapahingahan na yun. Dahil may tiwala sila sa Panginoon. Dahil alam nila ang kayang gawin ng Diyos sa buhay nila. Sa kabila ng mga pinagdadaanan nila, alam nila buhay ang Diyos. Alam ko, anak ako ng Diyos, hindi niya ako pababayaan. Alam ko, nawiyan ang Panginoon, hindi niya ako iniiwan. Alam ko ang Panginoon, hindi siya magpapabaya. He will provide sa aking mga pangangailangan. Amen? Do you believe God? Ito lang naman po talaga ang issue. Kaya ka kakaba-kaba, natatakot, kaya parang ayaw mo nang umusad. Hindi mo kilala kung sino ang Diyos mo. Yung sakit mo, yung karamdaman mo, tandaan nyo, ano man ang kalagayan natin, mas makapangyarihan ang Diyos natin. Amen? Tanong lang, may tiwala ka ba? Wala naman. Kaya ka pagod na pagod. At yun po yung sinasabi dito. For we who believe, ano sabi? Enter that rest. At sabi pa pong ganon, as he has said, as I swore in my wrath, they shall not enter my rest. Although his works were finished from the foundation of the world, for he has somewhere spoken of the seventh day in this way. And God rested on the seventh day from all His works. Dito po sa talatang ito, yung writer ng Hebrew, ginagamit niya yung Genesis chapter 2. At inaalala niya yung naisulat sa mga talatang ito sa verse 1 and 2. Sabing gano'n, nilikha nga ng Diyos ang langit at ang lupa at ang lahat ng mga bagay naroon. Tinapos niyang likhain ang lahat ng ito sa loob na 6 na araw. At siya'y nagpahinga sa 7 araw. Dito po makikita natin na nung ginamit ito ng writer ng Hebrew, ang ipinapaunawa niya sa sinusulatan niya, ang Diyos nauna sa kalagayan ng kanyang pamamahinga. So mayroong existence nitong rest na tinatawag sa verses 5 to 10. Sabi po sa verse 5, and again in this passage, he said, they shall not enter my rest. So nung binabanggit po ito nung writer ng Hebrew at kino-quote niya yung mga talata sa aklat ng Awit 95 verse 10 to 11, dito po natin makikita yan. Sabi sa verse 10, 40 taong kinamuyan ko ang lahing iyon at aking sinabi, bayan na nagkamali sa kanilang puso at hindi nila nalalaman ang kanilang daan. Kaya't sa aking galit, ako'y sumumpa na sila'y hindi dapat pumasok sa aking kapahingahan. So itong talatang ito, nung ginagamit ito nung writer ng Hebrew, ito po'y paalala na mayroong tiyak na kapahingahan na naganap. Kaya nga mayroong hindi nakapasok eh. Kaya sila hindi nakapasok dahil sa hindi sila sumampalataya. Pero tandaan natin, ang sabi pang gano'n sa unang mga talata sa pag-aaral natin, may nakapasok sa kapahingahan na to. At mismo ang Diyos naroon sa kalagayan ng kapahingahan na ito. Pinaalala ng writer ng Hebrew yung past failure ng mga Israelite. Since therefore it remains for some to enter it, and those who formerly received the good news failed to enter because of disobedience. Matigas ang ulo eh. Kaya hindi talaga nakapasok. Ito pong failure ng mga Israelita sa lumang tipan, ang nakakalungkot na katotohanan, ito'y nagpatuloy. Maging sa panahon ng mga apostol. At ito po'y makikita natin sa aklat ng mga gawa, 13:46. Sabi po sa verse 46, ngunit buong tapang na sinabi nila Pablo at Bernabe, no? Ito po yung mga apostol
ng ating Panginoon at buong tapang nilang ipinapangaral ang patungkol sa mabuting balita. Sabi kong gano'n itong mga apostol na to, sa inyo muna sana kailangang ipahayag ang salita ng Diyos nung kinakausap yung mga Hudyo. Ngunit dahil itinakwil ninyo ito, hinatulan ninyo ang inyong sarili na hindi karapat-dapat sa buhay na walang hanggan. Dito po makikita natin na itong mga Hudyo na nakarinig ng mabuting balita, anong ginawa nila? Nung narinig nila yung mabuting balita, tinakwil nila. Tinalikuran nila. Kaya naman dahil sa pangyayaring ito, lumalabas lang na itong mga taong ito na nagbaliwala sa mabuting balita, hindi talaga sila karapat-dapat. No, kaya nga po, walang dahilan ng Diyos para hindi pausahan ang mga tao na ayaw sa Kanya. Isipin niyo po yun. Gusto mo pumasok sa langit. Sino po gusto pumasok sa langit? Amen? Ayaw mo naman umattend sa Sunday service. Hello? Nandito ba si Lord pagka nagtitipon tayo? Pag nagtitipon po ba tayo, nandito ang Panginoon? Ayaw mo naman umattend. Tinatamad ka pa. Pag umattend ka, nagmamadali ka pa. Alam mo, sasabihin ni Lord sa'yo, ba't kita papapasukin sa langit? Ayaw mo naman sa akin. Ito ba? Kung mahal na mahal mo si Lord, at gustong-gusto mo siyang makapiling, makasama, makilala, abay walang dahilan para hindi ka papasukin sa langit. Kasi in love ka kay Lord. Amen? Pero kung ayaw mo sa Kanya, sabihin ni Lord, sige, ibigay ko yung gusto mo. Hindi na kita isasama kung nasan ako. Di ba? Tandaan niyo, walang taong napupunta sa impyerno na ayaw niya. Lahat ng tao na napunta sa impyerno, ibig sabihin lang nito, hindi niya pinipili ang Diyos. Ayaw niya sa Diyos. Hello? Reputation pa nga po no? Royal meeting lang, hindi ka maka-attend sa langit pa. Ayan, tanungin niyo po yung katabi niyo, ikaw ba in love ka kay Lord? Baka hindi ka in love kay Lord. Kung hindi ka in love kay Lord, ibibigay ni Lord yung gusto mo. Hindi ka niya isasama. Interesado ka ba sa Panginoon? Gusto mo ba siya makilala? Gusto mo ba siya sambahin, paglingkuran? Alam niyo, pag nangyayari yan sa'yo, ibig sabihin, kasama ka sa langit. Papasok ka sa kaharian. Pumasok ka na sa kaharian ng Diyos. Pagka ganyan ang nagaganap sa'yo. Amen? Palakpakan nga po natin ang Panginoon. So, etong mga Hudyong ito, binaliwala nila yung mabuting balita, itinakwil nila ang mabuting balita, pinapakita lang na hindi sila karapat-dapat. So, dahil sa pangyayaring ito, sabi nila Pablo at Bernabe, kaya't sa mga hentil kami pupunta. Ayaw nyo, pupunta kami sa mga hentil. Inaalo ka ng Bible study sa bahay nyo, ayaw mo. So, hindi na dapat magtagal sa inyo. Yun na lang sa mga gusto, sa mga interesado. Amen? Kaya kung nagpapatuloy yung gawain sa inyo, it means, dapat ka. Kung yung discipleship ayaw mo umattend, wala kang time, pero pagkalakad ng barkada, pupunta sa ganitong mga lugar, kakain sa ganitong mga lugar, may time ka, pero pagkagawain patungkol kay Lord, wala kang time, ano ibig sabihin? Pagkakakitaan, makakamakin ng lahat. Diba? Kumita lang. Paano wala kami pambayad sa Meralco bill? Ang dami namin mga bills, kaya sa palagay mo, kanino galing ang blessing?
Kanino galing yung kalakasan mo? Yung talino mo, yung skill mo, kanino galing yan? And yet, ayaw mong ibigay yung buhay mo para sumamba sa Kanya. Anong klaseng tao ka? So kung wala kang panahon sa Panginoon, ipinapakita mo lang na hindi ka karapat-dapat. Amen? Naglilingkod ka ayon lang sa gusto mo. Sumasamba ka sa Lord ayon lang sa gusto mo. Pag ayaw mo na, ano ibig sabihin nun? Sino ang Panginoon mo? Pag ang pawaan mo ng pagsamba ay ayon sa gusto mo. Sinong Panginoon mo? Sarili mo. Naglilingkod ka sa sarili mo. Pag hindi ka masaya, ayaw mo. Pag napapagalitan ka, ayaw mo. Hello? Pag may pinagagawa sa'yo na ayaw mo. Ayaw mo na sumunod. Sinong Panginoon mo? So ito yung past failure because of their disobedience. And then, ano yung present response na dapat natin gawin ngayon? Again, He appoints a certain day, today, saying, through David, so long afterward. So, pag sinabing today, hindi yan bukas. Okay? Hindi yan kahapon. Pag sinabing today, ngayon yun. Hindi ka tutugon sa Diyos bukas. Ang sinasabi dito, today, tulad ng sinabi ni David. Ito po ay nasa Psalms 95 verses 7 to 8. Sapagkat siya ay ating Diyos at tayo'y bayan ng kanyang pastulan at mga tupa ng kanyang kamay. Ngayon, yun today, kung inyong pakikinggan ang kanyang tinig, huwag ninyong papagmatigasin ang inyong puso. Gaya ng sa Meriba, gaya ng araw sa ilang sa masa. So, ano sabi dito? Pag narinig mo ngayon ang tinig ng Panginoon, ano daw yung huwag natin gagawin? Ano daw yung huwag natin gagawin? Magmatigas. Huwag mo na ipilit yung gusto mo. Huwag mo nang sabihin tama ka. Palagi kang tama. May tama ka na pala. Delikado. So pag narinig natin ang salita ng Panginoon, sinabi niya, ito ang dapat mong gawin, do not be unequally yoked with unbeliever. Malinaw yun, huwag kang pumatol, huwag kang makipamato sa mga hindi mananampalataya. Ay, importante na yung kasal sa mga nagsasama. At kung kiniklaim mo na yung katawan mo ay templo ng Diyos, huwag mong sirain yung katawan mo sa pamamagitan ng pag-inom ng alak. O kaya kumakain ka ng mga unhealthy foods. Alam mo nang tumataas ang blood pressure mo, kung kumuha ka ng lechon, hindi ka mapigilan. Pero kiniklaim mo, ang katawan ko ay templo ng banal na spirito. Pero sinisira mo naman. Hindi ka natutulog ng oras. Hindi. Of course, kung may problema na sa pangangatawan, sakit yun. Kailangan gamutin. Pero kung kaya namang matulog on time, at hindi ka natutulog on time, then napapabayaan natin ang katawan natin. O kaya naman, yung katawan mo, ayaw mong bigyan ng pahinga. Pagod ka na, pero sige pa rin. Ikaw pa rin lahat gumagawa dun sa bahay niyo. Kaya yung kasama mo na kabataan, teenager, dahil walang ginagawa, yung pindot na lang ng pindot ng cellphone niya, naglalao. Panayang noon ng Netflix. Kasi bakit? Kasi walang gagawin sa bahay eh. Ba't walang gagawin sa bahay? Kasi sinalay ang sipag eh. Hello? Kaya nga, bigyan mo ng responsibilidad yung mga bata sa bahay. Umpisahan mo habang maliit pa yan. Pagpunasin mo ng upuan. Yung lauan niya, pag kinalat niya, tuwan mo, iligpit, ilagay sa bag. Ganun ang paraan. Hindi yung pagka-teenager niya, tsaka mo utusan,
sasakit talaga ulo mo. Bakit? Kasi hindi naman siya responsableng tao eh. Lumaki siya na walang pakialam sa buhay ng iba. Sarili lang niya iniisip ko. Abuso. Kaya nga, na-spoiled yung bata. Bigyan natin ng chance yung mga tao sa paligid natin na mahalin tayo, tulungan tayo, gabayan tayo. Ang Diyos po, kaya niya namang gawin lahat ng bagay upang mangyari yung kalooban niya. Pero hindi niya tayo ginagawang inutil. Binibigyan niya tayo ng participation sa plano't layunin niya. At yung participation natin sa plano't layunin ng Panginoon, ito po ang nagbibigay ng tunay na kapahingahan sa atin. At yun po yung binanggit ni David in the words already quoted, today, if you hear His voice, do not harden your hearts. Sa Mateo 11:28-30, itong kapahingahang ito inalok ng ating Panginoon. Sabi niya ganon, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at nabibigatan sa inyong pasanin. At bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Sundin ninyo ang mga utos ko at matuto kayo sa akin. Dahil mabait ako at mababang loob, makakapahinga kayo. Dahil madaling sundin ang aking mga utos at magaang ang aking mga ipinagagawa. Tingnan niyo pong mabuti yung talata. Anong inaalok ni Jesus? Kapahingahan. Pag sinabi bang kapahingahan, wala kang gagawin? Hello? Pag sinabi bang kapahingahan, walang utos na susundin? Hello? Isang kasi ang akala natin sa kapahingahan, pahinga ng tamad. Nakakuyakoy ka lang. Nakatunganga. Ayan po yung isang story tungkol kay Juan Tamad. Alam niyo, ano yan panunuya sa mga Pilipino. Kasi si Juan Tamad, kukunin na lang yung bayabas, ang ginawa niya, ayaw itaas yung kamay. Ano ginawa? Naglatag ng upuan, and then humiga, itinapat yung bibig niya sa bayabas. Para pag nahulog, masasalin. Yung mga talangka, dahil ang kukulit, anong ginawa ni Juan? Natamad. Sabi niya, ang kumulit nyo, binaba niya, umuwi na kayo dun sa bahay namin. Ayaw ng responsibilidad, ayaw kumilos. Gusto mo ng kapahingahan mula kay Jesus, sabi gano'n, sundin mo ang kanyang mga utos. Kailangan natututo. Meron talagang may mga babaguhin ka sa takbo ng isip mo. Amen? Today, if you hear His voice, do not harden your hearts. Ito po yung future hope. For if Joshua had given them less, God would not have spoken of another day later on. Again, yung writer ng Hebrew, yung authority niya sa pangangawal, palagi niyang kinukuha sa salita ng Diyos o scripture na available nung panahon niya. Hindi siya basta lang nagsasalita ng gusto niya, kundi talagang itong writer na to, masyado yung respeto niya sa salita ng Diyos na available nung kanyang kapanahunan. Kaya po ito yung kinukote niya. Dito po, ipinaalala niya yung nangyari kay Joshua. Si Joshua, ang ginamit ng Panginoon, ni Yahweh, para ang mga Israelita makapasok sa lupang pangako. Ang sinasabi nitong writer ng Hebrew, si Joshua nadala niya sa lupang pangako yung mga Israelita, pero magulo pa rin ang buhay nila. Hindi sila nagkaroon ng kapahingahan. Ito po yung nangyari sa Psalm 78, verse 55 to 56.
Itinaboy niya ang lahat ng mga naninirahan doon. So nakapasok talaga sila dun sa Promised Land. At hinati-hati ang lupain sa mga lahi ng Israel para maging pag-aari nila at maging tirahan. Ngunit, ito yung ginawa nila, nakapasok sila sa Promised Land, ngunit, sinubok pa rin nila ang Diyos, sinubok pa rin nila ang kataas-taasang Diyos. Naghimagsik sila at hindi sumunod sa kanyang mga utos. Again, anong dahilan? Bakit hindi sila nakapagpahinga? Maski na nakapasok sa Promised Land? Disobedience. Ayaw nila sumunod Kaya po minsan, ang buhay natin, pagod na pagod tayo, alam niyo po kung anong dahilan? Tulad ng sinasabi nitong aklat na to, hindi ka kasi marunong sumunod. Matigas kasi ulo mo. Anong implication nito? So then, there remains a Sabbath rest for the people of God. Sa John 14 verses 1 to 3, at tingnan niyo po yung pangako ng Panginoon. Huwag ninyong hayaang mabagabag ang inyong kalooban. Sumampalataya kayo sa Diyos, sumampalataya rin kayo sa akin. Sa bahay ng aking Ama ay maraming tahanan. At kung aalis ako at ipaghahanda kayo ng lugar para sa inyo, sabi gano'n, babalik ako at isasama ko kayo sa aking sarili upang kung nasaan ako, naroon din kayo. Ito pong mga pananalitang ito ay sinabi ng Panginoon bago siya ipako sa krus. Mga ilang araw na lang ipapako na siya sa krus. At kausap niya yung mga alagad niya at sinabi niya ko, iiwan niya yung mga disipulo. Ba't niya iiwan? Ang sabi niya gano'n, ipaghahanda ko kayo ng tutulugan. At ano pa sabi ng Panginoon? O aalis siya, pero babalik siya ulit. At bakit babalik ulit si Lord? Ano sabi niya? Kung nasaan ako, doon ko kayo dadalhin. Di ba napaka-comforting ng pananalita? Amen? Na alam mo, ang daming labanan sa buhay na to, ang daming pressures in this life, pero alam mo, time will come. Babalik si Lord. At dun sa lugar ng kapahinahan na meron siya, doon kayo dadalhin. Di ko ba napakasarap na maunawaan yung mga bagay na yan? Sa totoo lang, mahirap mabuhay. Amen? Hindi ko alam sa iba. Yung mga walang pakialam sa buhay. Mahirap mabuhay. Nakakapagod. Pero ito po yung meron tayong kaibahan sa mga taong nabubuhay na hindi kumikilala o hindi nila nakilala yung totoong Diyos. Alam niyo po, yung buhay nila, ang iniisip nilang pahinga, yung yayaman ako. Pag nabili ko yung bahay na ganito, nakabili ko ng ganitong sasakyan, nakapunta ako sa... Ilang iniisip nilang pahinga? Pagyaman, pagiging popular, yung manalo sila sa sugal, meron silang mga babae sa buhay nila. Yung iba po napagod maging babaeo, kaya lalaki na hinahanap. Nakakapagod kasi yung buhay. Kaya kung ano-ano na lang naiisip ng tao. Mga kapatid, ito yung kaibahan natin. Ngayon na kay Kristo tayo. Yung kapahingaan. At sa kapahingaan ito, yun na tayo dadalhin. Ito po yung ipinapangako sa atin na Sabbath rest. Kanino? For the people of God. So malinaw dito, mayroon talagang distinction. Sino yung papasok sa Sabbath rest? Para kanino yung Sabbath rest?
for the people of God. So kung bahagi ka ng mga tao ng Diyos, yung Sabbath rest para sa iyo. Amen? For whoever has entered God's rest has also rested from his works as God did. From his... Tingnan niyo yung sinasabi sa verse 10. Yung kapahingahang inilalawawan dito, ito yung kapahingahan na katulad ng kalagayan ni Yahweh. Nung matapos niyang likhain ang lahat ng mga bagay sa langit at sa lupa, siya ay nagpahinga ng ikapitong araw. So yung kapahingahan na yun, sinasabi dito sa verse 10, doon din tayo papasok. Anong lawawan yan? Sa aklat ng pahayag, 21:3-4. Narinig ko ang isang malakas na sigaw mula sa trono. Ngayon, ang tahanan ng Diyos ay nasa piling na ng mga tao. Mananahan na siyang kasama nila. At siya'y magiging mga mamamayan niya, at siya'y makakapiling na nila, at magiging Diyos nila. Papahirin niya ang mga luha sa kanilang mga mata. Wala ng kamatayan, kalungkutan, iyakan o sakit, sapagkat lumipas na ang dating kalagayan. Yung ba kapahingahan niya? Kung may sakit ka ngayon, ang hirap nun. Yung sakit na yan, hindi na aalis. Lahat na ng gamot, sinubukan mo. Lahat na ng tao, lahat na ng doktor, nilapitan mo, lahat ng therapy, ginawa mo, lahat ng isinasaksak sa baga mo, ininom mo na, wala pa rin nangyayari, walang pagbabago. Nakakapagod pag may sakit ka. Pag sumablay ka sa maintenance mo, bumabalik yung dati mong sakit, namamaga yung paa mo, hindi ka makalakad. Sabihin ko sa akin, hindi nakakapagod yun. Pero ano sabi ng Panginoon? Wala na sakit. Wala na kamatayan. Hindi po ba, pag narating natin yung lugar na yun, pahinga. Amen? Actually, kung gagamitin natin yung pananampalataya natin ngayon, makakapagpahinga ka na. Amen? Kasi na kay Jesus ka rin. Alam mo na, ang buhay dito sa mundo, pansamantala, pero sa piling ng Panginoon, magpasawalang hanggan. Walang kamatayan, walang lungkot, walang sakit. Pahinga. Kaya mga kapatid, ito pong kapahingahan na ito ay inaalok ng ating Panginoon at ito ay available maging sa kapanahon na natin. Amen? Pwede po bang tumayo tayo? Sabi kong din sa invitation, so there remains a Sabbath rest. Para kanino? For the people of God. At sabi kong gano'n, yung people of God na dahil ito'y pangako ng Diyos sa kanila, sabi gano'n, for whoever has entered God's rest has also rested from his works as God did from his. Mga kapatid, nawa, ito ang kalagayan. Yung kapahingahan na inaalok ng ating Panginoon. Narito ka. Pwede po ba kinukulang natin yung ulo natin, umipit tayo, and let us just reflect sa kalagayan natin ngayon. Napapagod ka na ba? Yung mga dapat pagod. Parang ikaw na lang palagi inaasahan. May mga tao umaasa sa'yo. Iisip mo, mabibigay ko pa ba ito sa kanila? Kaya ko pa ba? Ito yung mabuting balita.
Dahil sa natapos na gawain ng Panginoong Yesus sa krus ng Kalbaryo, nung siya'y nakabayubay sa krus, bago siya bawian ng buhay, ang sabi niya, it is finished. Naganap na. Mga kapatid, yung katiyakan sa kaligtasan, sigurado yun. Manampalataya ka. Manampalataya ka. Napagod ka na ba? Magpapatuloy yung struggle mo in life. Kung hindi mo sasamahan ang pananampalataya, yung mga bagay na napapakinggan natin ngayon mula sa salita ng Diyos. Ang pananampalataya, nandun yung pagtitiwala. Nandun yung tinatalaw mo na yung ipinangako ng Diyos, mangyayari yun. Makakawapin ka sa lugar na yun. Ang pananampalataya, hindi ito nakabatay sa mga nakikita natin o nararamdaman natin. Ang pananampalataya ay nakabatay sa sinabi ng Diyos. Kung ano sinabi niya, that is true, that is final. And you will not entertain anything dahil totoo ang sinabi ng Diyos. As we bow our heads, as we reflect sa message ngayon, let us just worship the Lord. Si Shadrach, si Meshach, si Abednego, tinatakot sila ni Nebuchadnezzar. Pag hindi kayo sumamba sa Diyos na pinagawa ko, sabi ni Nebuchadnezzar, itatapon ko kayo sa apoy. Ano sabi ni Shadrach, Meshach at Abednego? Kaya kaming iligtas ng aming Diyos. Ano kinatatakutan mo ngayon? Ano yung pagbabanta? Ano yung hindi pa nangyayari na para bang panganib na dawatin? Pag tumayo ka sa pananampalataya, naniniwala ka, anak ako ng Diyos. May anak bang pinabayaan? Kung ang Diyos ang kakampi ko, sino pang mas malakas kaysa sa Diyos? Kung ang Diyos ang nagbigay ng pandinig sa isang tao, nagbigay ng kakayanan sa isang tao, etc. Ano yung hindi kayang bigay ni Lord sa iyo kung kailangan? Minsan pinagpapalit mo si Lord. Akala mo yung blessing ng pera sa tao galing. Akala mo yung blessing ng magandang buhay dahil sa effort mo. Tandaan nyo, maraming masipag, hindi umuunlad ang buhay. Maraming matatalino, minsan nababaliw na nga. Pagpasalamat mo kung anong meron ka.
galing yan sa Panginoon. Kaya naman huwag mong ipagpalit ang Panginoon sa mga bagay na nandito sa mundo. Sapagkat yung lahat ng nakikita natin dito sa mundo ito, sa Kanya nang galing. At ang pinaka magandang kalagayan natin, yung lumikha ng mga bagay sa paligid, tinanggap niya tayo. Amen? Siya ang kasama mo. Amen? Let us respond in faith. Let us worship Him. Again, let's sing this song. Know that no way you found Come on, just sing this song. I will trust every word you say. All my fears I'm laying down at your feet. I will trust in your grace that cannot be earned. Go through the fire and not be burned. All my doubts have lost their sound to your voice. Lord, I come with me.
Salamat po. Sa umagang ito, sa pagpapahayag natin ng ating pananampalataya, gagamitin po natin ang mga elemento ng tinapay at ng juice. Alam natin, ito yung pinaka-ugat ng tagumpay ng pananampalataya ng Kristyanismo. At upang alalahanin yung ginawa ng Panginoong Yesus sa araw na yon, sa ganitong paraan ang itinuro sa atin. Ang gabi, bago ipagkanulo ang Panginoon, siya dumampot ng tinapay. Ito'y pinagpira-piraso niya at ibinigay niya sa kanyang mga alagad. At sinabi niya, ito ang aking katawan. At nang matapos sila maghapunan, kinuha niya ang kopa na ang laman ay ang katas ng ubas. At sabi ng Panginoon, ito ang aking dugo. Ito ang bagong tipan. Ang dugo ng ating Panginoon ay ang dugo ng kordero na nag-aalis ng kasalanan. Inumin niyo ito. Yun ang ibinili niya sa kanyang mga alagad. At ang wika ni Apostol Pablo, darating ang panahon, babalik ang Panginoon at muli ang pag-inom sa kopa ay magaganap. Ang ibig sabihin po nito, ang pag-alaala sa kamatayan ng Panginoon, ito ay gagawin natin paulit-ulit hanggang sa muling pagbabalik ng ating Panginoon. Kaya't ang sino mang nakikiisa sa ganitong gawain, ipinapahayag niya ang kanyang pananampalataya na siya ay pinatawad sa kasalanan at itinuring na matuwid dahil sa kanyang Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo. Sa oras na ito, kung nakahanda na po kayo, natanggapin ng may pananampalataya ang kaligtasan na taglayin natin mula sa Panginoong Yesus. Naanyayahan ko po kayong lumapit upang kumuha ng tinapay at ng Diyos. Ito ang tinapay ng buhay, kanin mo, magimahali. Ito ang tinapay ng buhay, kanin mo, mag-isa.
Itaas po natin ang tinapay. Alalahanin po natin ang katawan ng ating Panginoon. Ang kanyang naging buhay sa loob ng 33 taon. Sabi ng mga Bible scholars. At nung ika-33 taon niya na, hinawak niya ang kamatayan. Isang kalunos-lunos na kamatayan sa krus. Hindi niya ito tinalikuran. Pasalamatan natin ang Panginoon sa kanyang ginawang buhay dito sa mundo. Kainin po natin ang may pasasalamat ang tinapay nito. Taas po natin ang juice. Malibang may pagdanak ng dugo, walang paglilinis sa kasalanan. Malibang may mamatay, walang pagpapatawad sa kasalanan. Ito po ang batas na ipinabatid ng Diyos sa bayan na pinili niya. Unless there is a shedding of blood, there will be no remission of sin. A soul whose sin must die. Itong juice na ito, simbolo ng pagdanak ng dugo. Pagpapaalala na may namatay on our behalf. Sapagkat ang sino mang sumampalataya sa Panginoon, hindi na siya dadanas ng ikalawang kamatayan. At itong kamatayan na ito, na ikalawa, ito ang pagkahiwalay sa Diyos for all eternity. Kung sumasampalataya ka na pinatawad ang kasalanan mo at ang katuwiran ni Kristo ay nasa iyo, inumin mo ng may pasasalamat ang juice. Inumin ko na. Hawakan niyo lamang po yung baso. Darating ang panahon, itong institution of the Lord's Supper, Last Supper, this will be instituted by our Lord Jesus Christ in His second coming. At bawat mananampalataya ay participant sa lugar na yun. Kaya naman yung pag-inom natin itong juice, pag-alaala sa Panginoon gamit ang simbolo ng tinapay, ito po'y pagpapahayag na nag-aantay tayo sa pagbabalik ng Panginoon. Naniniwala tayo na babalik ang Panginoon. Manalangin po tayo. Amang banal na makapangyarihan sa lahat, kami po'y nagpupuri at nagpapasalamat dahil ang unang pagdating mo ay naganap at anumang nilayon mo, anumang yung purpose mo, natapos mo. Kaya naman, batid namin kung yung first coming nangyari, alam namin yung second coming. Hindi mauhuli, hindi mauuna, on your perfect time, dawatin ka. At nag-aantay kami, Panginoon. At kami bilang iyong iglesia, habang nag-aantay kami, tulungan mo kami na maging masipag, matapat, kagamit-gamit sa iyong kaharian. At kami ay patuloy na lumalago sa pananampalataya. Tulungan mo kami na huwag kaming matalo ng inip, huwag kaming matalo ng pagdududa, huwag kaming matalo ng pita ng laman. Bagkus, mabuhay kami
ng matapat sa iyo. Na kapag naririnig namin ang iyong tinig, hindi kami magmamatigas sa aming puso. Bagkus mananampalataya kami. Ikaw na nagpasimula ng mabuting gawa sa amin. Itong Gospel Coalition Church, ikaw ang nagpasimula nito. Batid po namin na ang lahat ng sumampalataya sa iyo, hindi mo iiwan, hindi mo pababayaan. Ano man yung pinagdadaanan ng bawat isa sa amin, sinasamahan mo kami. For the Lord is my shepherd, I shall not want. Salamat, Panginoon, for you are our refuge and strength, the very present help in troubled times. We can be still and know that you are God. For you will be exalted among all nations. People will see na ikaw talaga yung pinakamagaling, ikaw yung pinakamakapangyarihan sa lahat. Alam namin ito yung katotohanan. Kaya naman kami ay naglilingkod sa iyo. Sa mga kapatid ko na narito ngayon, patuloy na ganapin niyo po ang inyong pagpapala sa buhay ng bawat isa. May the Lord bless you and keep you. May the face of the Lord shine upon you, and may the gracious hand of God be upon you. In the name of the Father, of the Son, and of the Holy Spirit. Even yung mga nasa Zoom natin ngayon, in the name of the Lord, may the blessing of the Lord be with you. In the name of the Father, of the Son, and of the Holy Spirit. Everybody say, celebrate. Magandang tanghali po sa bawat isa. Kamusta po kayo? Kayo po ba'y napagpala muli sa ating pong ginawang Sunday service sa araw na ito? I hope you were. Kung na-miss niyo po yung ating pong preaching and yung kabuuan ng service, pwede niyo po itong balikan sa kahit anong platform, pwede Facebook, YouTube, and Spotify. And also, if kayo po ay na-bless at gusto yung i-share sa amin ang inyong mga realizations and application and even prayer requests, we will be glad to hear from you po. We are also inviting you to watch ito pong mga regular activities na aming church. Hanggang sa susunod pong linggo, kita-kits po muli tayo. Bye-bye! GCC, Gospel Coalition Church. Our mission is to glorify God by proclaiming the gospel until we all attain the whole measure of the fullness of Christ, sharing Christ, changing lives.